The views and opinions expressed by the hosts and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 1 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon, Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayo? Today is April 10, 2025. Oras na po para tutukan ang ating programa ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo dahil 32 days na lamang at halala na. Kaantabay niyo po ang RW 95.1 FM para maghatid ng makabuluhang kamalayan ukol sa halalan bilang gabay ng bawat Pilipino sa wastong pagboto. Ako po si Alex Sembrano. Kasama natin live sa studio ang isa sa mga main host ng ating programa, Justin Dizan, head of CLTV 36. Good afternoon, Justin. Yes, good afternoon, Alex. Magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay dito sa ating programang Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Justin Dizon ng CLTV 36. Kabalen, samahan nyo kami dito ho hanggang alas 5 ng hapon dahil marami-rami po tayong pag-uusapan ngayon, lalo na yung bisita ho natin ay napapanahon at dahil marami siyang ibabahagi sa atin mamaya ukol sa panahon at kung paano natin mapapangalagaan yung ating kaligasan. Ito ho mga kabalen, syempre inaanyayahan din namin kayong tumutok ho at makibahagi sa ating talakayan. Kung kayo po ay may mga katanungan o di kaya naman mga concerns, pwede ho kayong patungkol sa eleksyon, hindi ho tungkol sa aking gupit. Baka gusto nilang batiin saan ako nagpagupit, o di ba? Tungkol ho sa ating eleksyon, pwede ho kayong mag-text sa 0919 264-4439 o di kaya naman mag-comment ho dito sa ating Facebook Live. Yes, salamat Justin. Bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Suporta sa mga local food producers, susi sa pagpapabuti ng edukasyon sa bansa ayon kay Kiko Pangilinan. Binisita ni Senatorial Candidate Francis Kiko Pangilinan ang lungsod ng City of San Fernando, Pampanga nitong araw ng Kagitingan para bisitahin ang kanyang mga Kabalen supporters. Sa gitna ng aktibidad, nakapanayam ng mga miyembro ng media ang dating mambabatas at kung saan muli niyang naibahagi ang kanyang isinusulong na programang pangnutrisyon, ang pagbibigay ng libreng almusal sa mga estudyanteng Pilipino. Idinitalya ni Pangilinan kung paanong makatutulong ang isang komprehensibong feeding program na inaasahan niyang magdudulot ng mas mataas na kalidad ng edukasyon sa bansa. Iniugnay ni Pangilinan ang kakulangan sa tamang nutrisyon ng mga estudyante bilang dahilan ng kawalan ng kanilang sigla at interes sa pag-aaral. Sa datos na kanyang inilatag, inihayag niya na malaking tulong sa edukasyon ang pagkakaroon ng regular na pagkain ng mga estudyante sa mga paaralan. Dagdag pa ni Pangilinan, ang programang ito ay may layunin ding paigtingin ang kabuhayan ng magsasaka at mangingisda. Problema rin daw kasi sa mga kasalukuyang feeding program ay ang pagbili ng pamahalaan sa mga trader imbis na direktang suportahan ang mga local food producers. Samantala, sa usapin pa rin ng pagkain, binigyang diin din ng tumatakbong senador na hindi lang almusal kundi maging ang bigas at iba pang batayang pangangailangan dapat dagdagan ang budget para sa agrikultura. Kaugnay ito ng naging pangako ng kasalukuyang administrasyon na ibaba sa 20 pesos ang presyo ng bigas. Sa kabila ng patuloy na hamon sa edukasyon, kalusugan at food security, nananatiling mahalagang tanong kung sapat ba ang suporta na naibibigay sa ating mga magsasaka at mangingisda. Panindigan sa mga naging pahayag ni Pangilinan, tila apektado na rin ang programang ito maging ang kalidad ng edukasyon na dapat natatamasa ng mga estudyanteng Pilipino.
Sa iba pong balita, 4 na sundalo sa Pampanga ang kalaboso dahil sa paglabag sa election gun ban. Arestado ho ang 4 na sundalo sa bayan ng San Simon, Pampanga nitong Martes, April 8 dahil na rin sa paglabag sa Republic Act 1051 o itong tinatawag na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kaugnay ho ng umiiral na election gun ban sa buong bansa. Kaagad hong rumisponde ang mga tauhan ng San Simon Municipal Police matapos makatanggap ng ulat mula ho sa isang concerned citizen na kinilalang si alias Mark, 39 anyos na driver at residente ho ng barangay San Agustin. Anya, isang kahina-hinalang silver na sasakyan ho ang umano'y sumusubaybay sa kanya sa loob ho ng 5 araw. At nagsundan ho ng pulisya ang naturang sasakyan sa isang gasolinahan at sa kanila hong paglapit, isa sa mga suspect ang bumunot ng baril at nagtangkang tumakas kaya binaril ng mga pulis ang gulong ng sasakyan upang pigilan sila. Gayunpaman, pansamantalang nakatakas ang mga suspect bago ho nahuli sa Quezon Road sa barangay San Isidro. Isa ho sa mga suspect ang nagtamo ng tama ng bala sa leeg na agad namang dinala sa pagamutan. Nakuha po sa kanila ang 2 baril, mga bala, Armed Forces of the Philippines o AFP IDs, mga radyo, video camera at iba pang kagamitan. Nahaharap po sa kaulang kaso ang mga suspect habang patuloy na gumugulong ang investigasyon para tukuyin kung may kaugnayan nga sila sa iba pang iligal na aktibidad. At sa iba pang balita, mga sobrang lakas na campaign jingle tuwing madaling araw at 10 oras ng gabi, pinuna ng COMELEC. Pinuna ng COMELEC ang mga sasakyan ng ilang kandidato na umiikot sa iba't ibang lugar habang nagpapatugtog ng campaign jingle ng sobrang aga o kaya naman ay 10 oras ng gabi. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, bagaman hindi direktang nakalagay sa kanilang guidelines, matuto raw sanang rumispeto ang mga kandidato sa rest o sleeping hours ng publiko. Nitong mga nakaraang araw, may natatanggap daw ang komisyon na mga reklamo patungkol sa sobrang lakas na campaign jingle tuwing alas 12 ng hating gabi o kaya tuwing alas 3 ng madaling araw. Magtatapos ang campaign period para sa lahat ng kandidato sa buong bansa sa May 10, 2025, 2 araw bago ang mismong eleksyon. Muli namang paalala ng COMELEC na mahigpit na ipinagbabawal ang pangangampanya sa April 17, Maunday Thursday at April 18, Good Friday, gayon din sa May 11, gabi bago ang eleksyon at sa May 12 na mismong araw ng halalan. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Makalipas ang ilang mga patalastas, atin pong makakasama live sa studio ang kasalukuyang konsehal ng Syudad Mabalacat, Engineer Rox Peña, na nagnanais maging bahagi muli ng sangguniang panlunsod ng Mabalacat sa darating na eleksyon. Alamin natin ang kanyang mga programa at plataporma sa pagbabalik ng Ang Paglalahad 2025. Boto mo kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 8 minutes past 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon nang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o kahit anong valid ID. Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitog. Samahan niyo ang pinagsarib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115 sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36,
Sunstar Pampanga at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. One FM. Oras sa Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano, kasama pa rin dito sa studio, Justin Dizon ng CLTV 36. Alex, wag na nating patagalin pa. Makakasama ho natin ngayon sa ating programa. Hindi naman ho bago dito sa ating studio. Yes. Siyempre, isa hong tapat na lingkod bayan, masigasig na tagapagtanggol ho ng kalikasan at isa pong huwarang leader na ginagamit ho ang kanyang talino at ang kanyang pananampalataya at malasakit at siyempre yung kanya pong platform upang magdulot ho ng kabutihan at pagbabago sa ating lipunan. Lalong-lalo na ho sa usaping pangkalikasan. At siyempre, isa ho siyang isa pong engineer at ginagamit ho ang kanyang galing din sa komunikasyon at serbisyo publiko. Wala pong iba kung hindi po ang re-electionist Councilor Engineer Rox Peña ng Mabalacat City. Sir, welcome again. Magandang hapon sa iyo, Justin, at sa iyo, DJ Alex, Yes. at sa lahat po ng mga nanonood at sa CLTV 36 at nakikinig sa RW at sa Facebook, at sa lahat po ng aking mga taga-subaybay sa Bukas Bayan. After election po, babalik na tayo. Yes, Sir Rox. Sa mga taga-Mabalacat, of course, magandang hapon po sa inyong lahat. Namimiss nyo na po niya na magradyo. Nasa 2 weeks na yata, hindi nila kayo napapakinggan. Lone Ranger yung aking partner. Shout out kay Tita Cecil. Opo, baka nanonood siya ngayon. Opo. Sir, kumusta ho ang kampanya? Kumusta na ho at lalo na ngayon, syempre, alam naman natin, mainit ang panahon. Tama ka dyan? Opo. Well, pagod. Okay? Kaninang umaga, nag-ikot-ikot kami sa Northville 16. Isa sa mga may pinakamalaking population at area. Kaya, yun nga, sa paglalakad pala, kuminsan, umabot kami ng 3, 4, 5 kilometro. At sa init ng araw, kaya ang kampanya, house to house, maximum na yung 9 o'clock. After that, sobrang init na ng araw, Yes. hindi na nakakayanin. Tapos sa gabi, puyat na naman. So, pagod talaga itong 45 days na kampanya ito. Pero okay lang. Dahil magandang reception ng mga tao sa team namin. Yes, na-mention nyo po, Sir Rox, anong partido po kayo nabibilang? Sa NPC kami, Nationalist People's Coalition. Apo. Sir, eto hong bago natin puntahan, DJ Alex, syempre yung mga programa at plataforma ni Sir Rox, para ho higit natin siyang makilala. Sir, kwento nyo muna, growing up, kumusta ho ang isang Rox Peña? Kayo po ba lumaki talaga sa Mabalacat City at ano ho yung mga experiences ninyo doon? Yes, I was born and raised in Mabalacat City, sa San Francisco, Mabalacat, Pampanga. Doon din ako nag-aral ng elementary sa mababang paaralan ng Mabalacat Elementary School. Nag-high school ako sa Angeles, doon na rin nag-college. Okay? At nagtrabaho na rin sa Mabalacat pati. So, taga doon talaga ako. At ang aking lolo, kapatid ng aking lolo, matagal na naging kapitan ng aming barangay dyan sa Mabalacat City. Alam mo, Justin, hindi mo natatanong ha. Ito alam ko kay Engineer Rox. Ang galing mag-paint nito at mag-drawing. Yes, Alam mo ba artist. yan? I'm an artist. Yes po. Wow! Painter, yes, a visual artist. Ano yun, Engineer Rox? Pinag-aralan nyo po o hobby nyo Hindi, lang talent talaga? talaga. Talent talaga siya. Mas nauna ako nag-drawing kaysa sa nagsulat. Wow, yes. galing naman. Okay. It's an inborn talent sa akin. And saang universidad po kayo nakapagtapos? Tinapos ko yung aking civil engineering sa Holy Angel University at tapos noong 2009, nagpatuloy ako ng Masters in Development Communications sa University of the Philippines Open University, sa UPOU. Okay. Oo. Sir Rox, siyempre ako nakilala talaga kita doon sa iyong programa at iyong malakas na pakikipaglaban para sa kalikasan. Pero bago kayo naging Engineer Rox Peña, Councilor Rox Peña, paano ho kayo ng kabataan ninyo? Ano ho yung mga interest ninyo? Nung bata tayo, normal na Normal na bata na
naglalaro sa kalsada. Wala pa mga gadget noon. So, talagang sa kalsada yung laro natin. Ano? Yes. Okay. Tapos nung ako'y nag-college, I was a working student. Okay. Nagtatrabaho ko sa eskwelahan, libre tuition fee. Ako yung artist ng school actually. Akong gumagawa ng mga posters. Tapos meron ako sideline sa labas. Gumagawa ako ng mga design ng t-shirt printing. Kasi mga bata nagpapagawa ng drawing. Yun ang aking buhay. Nung ako'y college. Tapos active tayo sa mga student organizations. I became involved in campus politics. Although sa background lang. Ako tagagawa ng campaign para Pernalia. Pero hindi ako yung mismong humabol. So that was my first exposure sa politics. So never po kayo naging bulakbol? Hindi. Hindi kayo... Working student, Oo. trabaho, Seryoso? working student, pag-aaral, activity, active sa church. Yun lang aking buhay noon. Okay. Okay, and then Engineer Rox, gaano po kayo katagal na nungkulan bilang City Councilor ng Mabalacat? Okay, humabol ako ng 2007. That was my first try. Pero natalo ako. 8 pa lang ang konsehal noon dahil munisipyo pa kami. Pang-siyam ako. So, eksakto akong nahulog. Okay? Bumalik ako ng 2010. I ran again in 2010. Eksakto naman ako sumabit. Pang-8. Meant to be. Okay. And then second term, 2013, nanalo uli. 2016, I was number 2 na noong 2016. Natapos ko yung term ko noong 2019 at hindi na ako tumakbo. So I did not seek a higher office. Bumalik ako ng 2022 under ng team ni Mayor Garbo sa MCG team at nanalo uli ako. So technically, this is my first term at I'm running for second term ulit. Apo. Sir Rox, bago ho kayo pumasok sa public service, at syempre kilala talaga kayo sa diyan nga sa environmental advocacy ninyo. Ano ho yung nagtulak sa inyo, sir, para maging ganito na lamang ka-strong yung inyong advokasya po pagdating sa kalikasan? Well, nagtatrabaho kasi ako sa isang paper company, yung TIPCO, Trust International Paper Corporation. At ang TIPCO is a paper recycling company. Gumagawa kami ng papel out of recycled paper. So I was then in the head of the waste paper department. Tapos binigyan ako ng special assignment ng aming top management to palakasin ng awareness ng tao about paper recycling. Okay. Kasi 90% ng aming binibiling raw material na papel ay galing sa ibang bansa. So gusto namin makuha namin yung papel sa local. So doon ako lumabas, umikot ako ng buong Pilipinas, nagbibigay ng pag-aaral tungkol sa recycling. Doon nag-umpisa yung aking advocacy. So habang ginagawa ko ito, naka-network ako, nag-link ako sa mga maraming NGOs, organization, and that started my environmental advocacy. And later on, nanganak na ng ibang advocacy ito, climate change, wastewater, etc. Okay. Engineer, na-mention ninyo mula 2007 po, humabol na kayo. And then, ang tagal nyo na pong nakapag-counselor. Can you educate as what exactly po ba ang ginagawa ng isang counselor? Ay, magandang tanong yan. Kasi akala ng mga tao, ang trabaho namin yung pamimigay ng ayuda. Pamimigay ng pera pag may nangangailangan. That's why during the campaign, ito yung ine-emphasize ko Ano ba yung trabaho ng isang konsehal? Yes po. Ang konsehal po ay parang kongreso yan. So kami ang gumagawa ng batas. Dalawang klase ng batas, yung resolutions which are temporary in nature at yung ordinansa, ito yung batas na local, permanent in nature, kasama na dyan ang budget. The budget is an ordinance, it's an appropriation ordinance. So doon lang umikot yung trabaho namin, 97% ng trabaho namin yun. At ang pangalawang trabaho namin ay we become a disciplinary body kapag may inireklamong elected official ng barangay. Yung oversight function. Hindi oversight Iba pa function. yun. Say, nireklamo mo ang kapitan mo, magpapile ka ng case, disciplinary case sa sanggunian. Yun ang pangalawang trabaho namin. Okay. So we constitute para kaming court. So magdedepensa sa amin yung dinedemanda at yung nagdedemanda. Tapos we will decide kung sususpendihan o i-absolve. So yun ang dalawang trabaho ng mga konsehal. Legislation and as a quasi-judicial body. Mabigat pala yung trabaho ng mga counselors. Yes. Ano? Kaya dapat wag gawing biro yung mga i-elect natin ng mga counselors. And speaking of which, Engineer, ano po yung mga ordinansa naman na naipasa po ninyo? Well, dahil ako ang chairman ng Committee on Appropriations, so lahat halos na pagdating sa budget ordinance ako may akda niyan. Pero ang may pinakamalaking impact sa mga ordinance na ako nag-author is the Mabalacat City Environmental Code, which is nung ako'y nangangampanya, yun ang aking pinupus talaga. Ang Mabalacat City Environmental Code, yan ang pinaka-Bible ng siyudad pagdating sa environment. Lahat ng polisiya patungkol sa environment nandyan na.
And at the same time, nung ginawa namin ang Mabalacat City Environmental Code, tinatag namin ang City Environment and Natural Resources Office. So, in-institutionalize namin ang environmental program ng city. Kasi dati walang opisina yan eh. Tapos ang nag-handle ng environment, appointed. Walang plantilla position. So, this is I think my biggest legacy. The creation of the department and the procedures, activities and programs ng syudad patungkol sa environment, at dito ko rin dineclare the Balacat Tree as our city tree. Kasi ang Mabalacat was named after the Balacat Tree. So in-include ko doon yung declaration ng Balacat Tree as our city tree. Sir, ito binabanggit natin, pinag-usapan natin yung trabaho ng konsyal, gumawa ng batas, kabilang nga dyan yung environmental code. Na ginawa ko. Okay. Opo, sir, bakit ganito na lamang ho, ika nga yung inyong advokasya, ganito na lamang yung inyong pakikipaglaban, napakatagal nyo sa konseho, paulit-ulit, lagi ito ang inyong bitbit. Gano'n ba ka-importante yung ganitong usapin? Well, alaman natin ang environment tayo yun eh. We are part of nature. So kapag hindi natin inalagaan ang environment, tayo mismo ang maapektuhan yan. Kaya yun ang aking entry level sa politics. But as I go on sa panunungkulan ko, nag-i-evolve yan eh. Okay, so nakikita mo yung ibang pangangailangan. So nakita ko yung pangangailangan pagdating sa kalusugan, pagdating sa taxation, polisiya tungkol sa business. So na-involve na rin ako doon. So hindi lang purely environment, yung especially now na akong chairman ng appropriation committee, finance, budget and appropriation. Ito yung pinaka-sensitibo at pinakamalaking trabaho sa konseho. Okay. Engineer, sa tingin niyo po ba yung pagiging engineer ninyo nakatulong po sa inyong paggawa ng mga ordinansa? Yes, definitely, especially pag technical ang pinag-usapan, no? Dun sa nung ginawa natin yung Mabalacat City Environmental Code, marami mga technical aspects doon na naintindihan ko. At nung pag may mga inirereklamo patungkol sa environment, like noon, may nareklamo sa amin na mabaho yung kanyang tubig. Nagpunta ako doon, nag-investigate ako. Nabigla sila kasi ang tinatanong ko mga questions about the treatment process itself. Kasi ako mismo, I experienced that. So nakakatulong yung ating technical background at sa mga usapin tungkol sa mga road widening versus tree cutting, ang mga sensitive issues yan eh. So nababalance ko yung aking opinion bilang isang ininyero na alam ko na kailangan laparan ng isang kalsada. At the same time as an environmentalist na kailangan i-save yung puno na to. So it helps me sa mga decision na ginagawa ko sa Sangguniang. Apo. Sir, ano naman yung mga challenges kung tawagin when it comes to proposing ordinances, when it comes to coming up with programs po? Sa paggawa ng ordinansa kasi is meron ang ano natin diyan is garbage in, garbage out. So to make a good ordinance, you have to involve as many groups or individuals as possible na kunin mo yung kanilang opinion, lahat ng mga apekto ng sektor. Kaya katakot-takot na public hearing yan eh. Public consultation para makagawa ka ng isang batas. That's very challenging. Okay. Tapos pinapatawag namin yung may ibang government agencies. Kung minsan di tayo nakakuha ng cooperation sa kanila. Yun yung mga hirap sa paggawa ng isang ordinansa. Pagkatapos, yung debate. Okay? You want your ideas and your advocacy na convincing mo yung mga kasama mo, yun ang mga challenging part na paggawa ng isang ordinansa. Engineer, meron po ba kayong mga proyekto na hindi, kumbaga, natapos noong mga nakailang term kayo na gusto po ninyong ipagpatuloy? Well, projects, when you say projects, actually, sa executive yan eh. So, kami sa Sangguniang, we are just legislation. Pero mayroon mga nakapending na legislation na kailangan kong asikasuhin na nasa committee ko. Gaya po ng sir? Nakapending tayo ngayon na Plastic Regulation Ordinance. Okay, nare-review ngayon yung draft. At sa aking committee naman on Ways and Means, sa taxation yan, ipinasa yung Republic Act 12,001, yung RP Vara Law. In-upgrade yung ating, institutionalize yung ating paggawa ng tawag dito, valuation ng lupa. Apektado dito yung ating RPT. So dito sa batas na to, hindi na natin kontrolado ang market value. Ang national government na magdedetermine ng market value. So ang gagawin namin sa committee ko, lalapatan namin ng kaukulang ordinansa yan para ma-cushion yung impact ng mataas na market value. So yun ang nakapending nating trabaho ngayon sa aking Committee on Ways and Means. At sa Committee on Environment naman, yung sa
Plastic Regulation Ordinance. Okay. Meron ba kayong mga naging awards o yung mga greatest accomplishment ninyo? Awards, hindi tayo mahilig sa awards. May nagpapadala sa ating mga award bodies, pero pag tinitignan mo, ikaw magja-justify kung bakit ka ma-award. So para mga scam eh. No? Pero isa sa mga accomplishment ko naman sa aming grupo sa Sangguniang Panglungsod, nung first term ko, pag napapansin ko, pag session namin, tambak ang papel. Ano? Tapos, nasisira yung aming photocopy machine, napupuno yung aming mga cabinet. So, doon sa aking second term, ang inadvocate ko doon at ginawa namin sa aking pangunguna, ang tawag dito, computer na ginamit namin. Paperless na, correct. That's the term. Bumili kami ng mga notebooks, Ang hirap lang sa akin dahil ako lang ang techie, tinuruan ko yung mga kasama ko matatanda on how to use it. So nabawasan namin yung paggamit ng maraming papel. So up to now, yan ang sistema namin sa pag-session namin, wala na kami masyadong papel. It's paperless na. So isa yun sa mga accomplish ko sa aming institution sa Sangguniang Panglungsod. Ayan. DJ Alex, bigyang daan lang natin itong isang nagkomento. Sabi niya, JC, Sinamban, tunay kailangan king konseho, maliban king veterano, balo na yung obrana, at tunay ang magobra with regards kay Pamangawang City Ordinance. Ayan ho. Meron kayong taga-suporta, sir, na nagkomento. Mga fans. Oo. Meron taga-suporta, pero engineer, meron din po ba kayong mga bashers? Usong-uso yan sa Facebook ngayon. Well, so far, sa ngayon, hindi man ako ang tinitila nila personal. Yung team namin, lalong-lalo na si Mayor. Okay. Sa akin naman, okay lang yan. Panahon ng politika, wag lang magiging masyadong personal. Opo. Na talagang insulto na sa pagkatao mo, wala na sa trabaho. Yun ang medyo foul ng konti. Ayoko na yung ganon. Okay. Engineer, ito, maitanong ko lang kanina, you're talking about yun nga, yung pagbuo ng mga ordinansa, nagagamit mo yung iyong technical know-how sa pagiging engineer at syempre environmentalist. How do you balance po yung progress at saka yung pangangalaga sa ating kalikasan? Ay, magandang tanong yan, ano? Kasi kung minsan, road widening versus tree cutting. Oo. Meron tayong, kung dadaan mo sa technical process yan, matagal na proseso, no? Ano yung benefits, pros and cons, lahat yan dinidikta namin. And of course, dahil legislation kami, we conduct public hearings sa lahat ng affected. Especially kapag, say, in the process of reclassifying. Trabaho namin sa yung pag-reclassify sa mga lupa from agriculture to residential or industrial. Yan, very sensitive yan. Ano? How do you balance food security and environment sa progress? So we do that so series of public consultations. We ensure na yung lupa talagang hindi na nagagamit in agriculture, okay? Na talagang hindi na mapapakinabangan. So kung pwede pa yan sa tamnan, well, we decide otherwise. So yan ang ginagawa namin. Careful planning, maraming pag-aaral, and a lot of public consultation. Engineer, kung pala rin po kayo na muling maihalal, ano po yung bagong aasahan ng mga Mabalakenyo sa inyo? Well, liban sa mga nakapending ko na trabaho, yun sa taxation natin at saka sa Plastic Regulation Ordinance. Dahil akong chairman ng Committee on Finance, Budget and Appropriation, yung ating budget, talagang tinututukan ko ito palagi. We make sure na yung ating budget is responsive, na ayon sa programa ng ating mayor, at ito'y nakakatulong sa ating mga mamamayan, okay? At tamang paggamit sa resources ng munisipyo. Yun ang aking pinaka-advocacy. Okay? Tamang paggamit sa pera ng mamamayan. Okay. Justin, kinakabahan ako, baka mamaya tayo nang ini-interview ni Sir Ross. Kaya nga Alam mo kasi, baka kinder ka pa na sa radyo na ito. Dinatnan ko na si Engineer Cameraman Ross. pa ako noong panahon na yun, yung programa nila. 25 years na yung programa namin. Yan, But even before that, dun pa sa luma, nasa institusyon RWN. talaga. Yes. Napapasarap yung kwentuhan natin, DJ Alex, at eto mga kabalin, ipagpapatuloy ho namin ito, magko-commercial break muna ho kami. Marami pang sasagutin si Kuyang Rox Peña at yung mga tanong ho natin, kung may mga komento kayo, pwede ho ninyong ipadala dito. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo, oras ho sa buong Pilipinas, 4:30 ng hapon. Magbabalik ang Paglalahad 2025. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto?
halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media accounts ng COMELEC. Paglalahad sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time is 33 minutes past the hour of 4. Nagbabalik po ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Dito ho sa RW 95.1 FM. Kasama po siyempre si Alex Sembrano at ang inyong lingkod Justin Dizon ng CLTV 36. Yes, at kasama rin natin live sa studio, Mabalacat City Councilor Engineer Rox Peña. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga programang ilalatag niya kung pala rin siyang maging bahagi ng konseho sa darating na halalan. Although medyo na-touch na natin yan, ngayon mas pag-usapan natin. Okay, Engineer Rox, paano po ninyo pinapalakas ang implementasyon ng Mabalacat City Environmental Code upang matiyak ang pangmatagalang proteksyon ng ating kalikasan? Magandang tanong yan. Actually, ginawa namin ngayon. Nung inakda ko yan is during my second term. So, ang ginawa namin during these terms, in-update namin siya. So, marami na mga pagbabago, mga development. Kaya we amended the City Environmental Code to make it more responsive sa ngayong kasalukuyang panahon. Sir, sa ngayon ho, paano nagagamit itong inyong inakdang batas upang matiyak yung syempre yung kalinisan sa syudad at yung kalusugan na rin ho ng mga kababayan natin doon? Well, we empowered our CENRO, the City Environment and Natural Resources Officer, na mag-implement ng mga batas na nauukol sa environment. Okay? Kasi dati nung wala tayong ganyang opisina, we rely on the DNR and the EMB na silang mag-implement, tumutok sa atin. But now we have our own office and we empower them. Okay? Kaya meron na tayong sariling departamento sa ating syudad na siyang tumututok sa mga environmental issues sa ating lugar. Kasi kami, as legislators, we cannot do that. It is the executive, this is the power of the executive. Kami, we are just there to support in terms of legislation na kailangan nila, na budget na kailangan nila to their mandate. Okay, nabanggit niyo po itong CENRO, City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Ano po yung mga plano ninyo upang mapalakas ang mga proyekto ng CENRO? Well, as I've said, this is an executive yan. It's not us. Ang naitutulong ko sa kanila is I'm part of the bodies na kinreate ng ating ordinansa, like the Solid Waste Management Board. Ako yung vice chairperson doon. Kadalasan ako yung nag-chair sa meeting.
So and through these bodies, nako-contribute ko yung aking mga ideas na kailangan nilang gawin para mapaganda yung ating mga environmental programs. Other than that, it is the mayor who implements this, at kung, as I've said, kung anong kailangan nilang suporta sa amin through legislation, through budget, na kailangan nilang budget, yun ang suporta namin sa kanila. Sir, ngayon ho, speaking of syempre campaign, mainit yung politika. Isa sa mga binabantayan din natin yung syudad ng Mabalacat. Ito hong sabihin na nating hindi pagkakaunawaan ng dalawang kampo, Mayor Garbo at Vice Mayor ito basahin ko lamang para tama, Vice Mayor Aquino. Ito Gerald Aquino, mga kabalin. Kumusta ho yung konseho ngayon, yung sangguniang panlunsod? Well, kami professional. We are very professional. We are civil pagdating sa session namin. Kanina session nga, kaya hindi ako naka-attend dahil pagod ako. Pag nagse-session kami, walang politika. Okay, nandiyan nagpe-preside si Vice at kami naman, we talk to each other kahit hindi kami magkakapartido. And we do our job. Yung nga lang, paminsan-minsan, siyempre, pagdating sa debate, pagdating sa mga desisyon, botohan, medyo may lumalabas na konting political colors. But that's natural. That's part of it. Again, we are professionals. Hindi kami napapapekto sa basta trabaho. Hindi naapektuhan yung trabaho namin. Okay, Engineer, noong March 2025, nagsagawa ng aksyon ang Department of Migrant Workers laban sa isang illegal na kumpanya sa Mabalacat. Ano po ang mga hakbang na nais niyong gawin upang palakasin ang mga regulasyong mga recruitment agencies? Well, ang regulation ng mga recruitment agencies ay sa national level yan. Ang pwede lang namin gawin on the local level ay yung pag-issue sa kanila ng mayor's permit. Tsaka yung business permit. That's the only way that we can regulate them. Again, this is an executive function. It's not us. Hindi yan part ng aming trabaho bilang mga konsehal. Okay? But in the issuance of a business permit and a mayor's permit, malaki ang papel ng kapitan. Dahil sila nakakaalam sa lugar kung saan nandun yung office na yon at yung mismong opisina ng BPLO. So, kailangan tutukan nila yan, yung mga binibigyan nila ng permit bago issuean niya ng permit. They have to mention na legal yung kanilang operation. Okay. Engineer, pag-usapan natin yung sektor ho ng edukasyon. Yung Mabalacat City College, kinikilala hindi lamang sa buong bansa, sa buong mundo. Tama ka. Talagang nasubaybayan namin yan. Si Dr. Mitch Ong, nakita rin natin yung kanyang pamumuno, and syempre yung LGU. Sir, ano pa ho ba yung mga ordinansa na planong isulong ng isang Rox Peña sa susunod na after this term, at kung palaring makabalik, para ho higit na mapabuti ang sistema ng edukasyon sa lungsod ho ng Mabalacat? Magandang tanong din yan. Okay. During my last term in office, ako yung chairman ng Committee on Education. At kapag ikaw ang chairman ng Committee on Education, nakaupo ka as member of the Board of Trustees. So during my incumbency as the chairman of the Committee on Education, inamend namin ang charter ng Mabalacat City College to update it to city level. Okay? And then once in a while, kapag may pangangailangan, ina-update namin ang charter. Ito yung batas na na-create sa Mabalacat City College. Like this term, during our term, inamin namin uli siya, okay, to comply with the certain requirements of CHED. Kasi nakakatanggap tayo ng pondo galing sa national government through CHED. And they have certain requirements that we have to comply. So kami, yun ang suporta namin as legislators, to amend the charter, to make it more responsive, at kung anong kailangan nilang suporta, budget. Okay? Kung anong budget ang kailangan nila to implement their programs, yun ang contribution namin as legislators. Okay, Engineer, ano po ang pwedeng gawin ng isang councilor para makapagbigay ng oportunidad sa trabaho at masuportahan ang mga lokal na negosyo sa Mabalacat? Magandang tanong din yan kasi alam mo, kahit councilor ako, nagtatrabaho pa rin ako eh. Kasi allowed kami magtrabaho, mga konsehal, vice mayor, board member, vice governor, allowed kami magtrabaho. So, nung pumasok ako sa politika, yun ang isa sa aking advocacy, trabaho, kasi nasa private sector ako eh. So nabanggit ni Mayor yung Pampanga Technopark. Hindi niya nabanggit yung aking pinagtatrabahuan. Anteco Industrial Park, which is also an existing special economic zone. 200 hectares siya at marami na kami mga locators doon. So ang Mabalacat ay nagiging isang industrial hub. Okay, we have these two big industrial parks. Sa amin sa Teco, almost 10,000 yung mga empleyados doon. In fact, yung gardenia nasa amin. Yung tagagawa ng tinapay, marami pa kaming mga locators. So sa pamamagitan nito, nakakapagbigay tayo ng employment
So ang papel namin as legislators is to create ordinances that will make sure na yung business climate ay maganda. At yung peace and order maganda. Yun ang contribution namin. Plus, yung kailangan nilang infrastruktura, kailangan naming ibigay. That's our support to this businessmen na nasa Mabalacat ngayon. Okay. Sir, kami nababantayan namin yung mga ibang industrial park dito sa ating lalawigan. Partikular na, halimbawa sa bayan ng San Simon, may mga nagrereklamong residente kasi when it comes to pollution daw, pagdating ng mga pabrika. Okay. Tama ka Paano dyan. ho ninyo babantayan itong ganito? Alam mo, sa mga malalaking kumpanya, meron yung tinatawag na MMT, Multi-Partite Monitoring Team. And they are required to be formed and to be organized, and this is headed by the Department of Environment and Natural Resources. Kasama dyan yung kapitan, DOH. So it's a multi-sectoral body na siya nagmamonitor sa mga activities ng mga malalaking kumpanya. Meron tayo niyan sa amin, sa Teco Industrial Park. We call it the Teco MMT. So through this, nandiyan ang LGU, nandiyan ang national government. Namamonitor natin yung mga reklamo ng ganyan. Kasi ang proseso dyan, kapag may nagreklamo, doon irereklamo, doon sa body na yon, sa MMT. So meron tayong mechanism to monitor that. Plus of course, the city government, bago mag-issue yan ng environmental clearance, nag-conduct din ng inspection sila. Okay, para naman po sa usaping kalusugan, may balak po ba kayong magtayo o mag-upgrade ng mga health center sa ospital sa inyong bayan? Okay, magandang tanong yan. Hindi ko alam kung nabanggit ni Mayor kahapon. Sa ngayon, 4 yung ating rural health units. But, we already approved the budget for a 5th, pang-5 rural health unit. So, isa yan sa mga malalaking programa natin. Plus, yung binanggit ni Mayor, yung ating wellness center, we call it a super RHU. No? Naantala lang ito kasi nagka-problema tayo, no, na hold yung release ng pondo dahil dinimanda kami pero na-dismiss na yung case. So ang pagtatayo nitong wellness center na ito plus yung expansion ng aming dialysis center, tuloy-tuloy na yan. May po ba, may mga issue po ba sa mga addicts sa Mabalacat? May mga rehabilitation po bang mga programa? Meron tayong tinatawag namin bahay pagbabago. So it's a rehabilitation center pero hindi pa siya masyadong ganun kalaki. Hindi mo siya makumpara sa, for example, sa facility sa Magalang. No? Itong sa amin, stay out pa sila eh. But now, we have provided the budget para maging, stay in na yung mga nire-rehab natin. So, but we have that facility in our city. Sir Rox, isa ho sa mga madalas ding mabati sa Mabalacat, syempre malapit sa Clark, yung dami ng mga sasakyan sa kalsada, traffic. At sa bilang bahagi po ng konseho, ano ho yung pwedeng gawin para mabigyang solusyon din naman yung pagbigat ho ng dali ng trapiko? Okay, nabanggit na ni Mayor yung mga ginawa naming bypass roads. Okay, malaking contribution ng city rito kasi kami nagakda doon sa mga necessary ordinances, kamukha sa San Joaquin, no? Yung na-open nabukas yung kalsada natin doon, nahati yung traffic natin by 50%. Ang meron na lang tayo ngayon na hinaantay, yung mabubuksan yung ating from Santa Ines, exit ng NLEX, didiretso yan sa Atlobola, lalabas na sa MacArthur Highway, hindi na dadaan ng palengke. Ang problema lang namin ngayon ay ang inaantay namin ng go signal ng TRB. Kasi yung exit ng NLEX, magdudugtong yan doon sa kalsada at dadaan sa property ng NLEX. So, we need the clearance from TRB. At now na ang Department of Transportation, kabalayan natin, naintindihan niya yung sitwasyon natin. So, there is a big chance na this year, mabuksan na yung kalsada na yan at mahati na naman ang traffic. Tapos, meron pa kaming pinaplano na bubuksan namin yung Simar Road. Yung Clark, Mabalacat, Angeles Road na sa likod. Magbubukas kami ng isang kalsada, lalabas yan ng Mabiga. Papunta dun sa ating bagong government center. So again, may ibsan na naman yung traffic sa atin dyan sa sentro ng Mabalacat. Bago tayo mag-commercial break, isang tanong pa, Engineer Rox. Ano po sa tingin ninyo ang pwede pang ma-improve sa kasalukuyang administrasyon ng Mabalacat? Well, marami. Ang number 1 dyan ay yung pag-aksyon natin sa mga concerns ng mga tao. Mabilis dapat. Ngayon, sa ating flagship program ni Mayor tungkol sa health, reimbursement program siya eh. So, kung hihingi ka ng tulong, magbabayad ka muna, tapos i-apply mo. So, ang ginawa ni Mayor ngayon, paano mapabilis yung ganong klase?
So, ang ginawa namin ngayon, guarantee letter na. Kamukha ng ginagawa ng Kapitolyo, ng mga congressman. Magbibigay na kami ng guarantee letter. So, agad-agad matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. So, ito yung mga ginagawa natin ngayon. Paano tayo mas mabilis makakapag-responde sa pangangailangan ng ating mga kababayan. Okay, we have to pause for a commercial break. Manatiling nakatutok dito sa ang Paglalahad 2025. Boto mo kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:45. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC. Paglalahad sa RW 95.1 FM. Philippine Standard Time, 49 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik pang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Sembrano. Kasama pa rin si Justin Dizon ng CLTV 36. Sige, bago tayo tumungo sa ating next segment, meron lang akong pahabol na tanong. Engineer, ano ho yung inyong mga plano, programa at pangarap na rin para sa kabataang Mabalakenyo po? Okay, number 1 dyan ang education. Okay. Kaya natin ginawa ang Mabalacat City College para yung programa natin na dapat bawat Mabalakenyong
pamilya ay magkaroon ng isang college graduate. Okay, so tututukan natin yan. No? At meron din tayong assistance sa parang allowance sa mga estudyante. And then meron tayong assistance din sa mga nagre-review ng board. Kung ikaw magre-review ng board, pwede ka mag-apply ng cash assistance. Bibigyan ka namin ng one-time cash assistance for that. At sa mga youth, meron tayong programa para sa kanila. In fact, sa budget natin, requirement yan 1% of our national tax allocation should be dedicated for children. Okay. Doon nakalaan yun. Okay. Okay, I think nasagot na Oo. lahat ng mga Ang daming programa at Yes, proyekto. At hindi naman ako magtataka, DJ Alex, dahil sa tagal na sa serbisyo publiko nitong ating kaibigan kasama dito sa ating studio ngayon, talagang eto ho makakamit. Pero eto, merong mabilis na tanong sa'yo si DJ Alex. Okay. Yes. Sir Rox, are you ready? Ready? Okay, for or against tayo? Parang si ano pala yan Yes po. Pagbawal ng single-use plastics sa buong lungsod, for or against? Of course, I'm for. Okay. Kasi meron tayong ordinansa ang gagawin dyan. Modernisasyon ng pampublikong transportasyon sa Mabalacat, for or against? I'm for that, yes. Okay, pagpapalawak ng Clark Freeport Zone, I'm for that. pagpapatuloy ng quarrying sa mga bahagi ng Pampanga, I'm for. pagtatayo ng waste-to-energy facility sa Mabalacat, For. pagpapataw ng environmental fee sa lahat ng negosyo sa lungsod bilang ambag sa Solid Waste Management Program, For. Meron na tayo niyan, sa Mabalacat. pagpapasara ng Kalangitan Kalangitan Sanitary Landfill, Nasara na eh. Okay. So, pagbabawal sa political dynasty sa mga lokal na posisyon sa Pampanga, I'm for. Yes. mandatory ROTC sa senior high school, For. for or against the death penalty para sa high-level drug traffickers, I'm against. I'm a Christian. Yeah. 4-day work week bilang solusyon sa traffic at work-life balance. I'm for that. We are already doing that in Mabalacat. 4 days lang kami. Sana all. Pagpapahintulot ng same-sex marriage sa Pilipinas. I'm against that. Yeah. Pagbabawal ng political dynasties. Ipagbawal siya, I'm for Yes that. po. Yes. Legalisasyon ng divorce bill. I'm against that. Okay. Okay. Ito naman, fast talk segment naman tayo, engineer. Malamig o mainit? Malamig. Happiness or chocolates? Happiness. Past o future? Future. Architecture or engineering? Architecture. Western series o K-drama? Western. Listening to music or reading a book? Music. Listening to music. Urban greening projects or road widening? Urban greening. Education or healthcare? Education. Livelihood program o cash assistance? Livelihood program, siyempre. At environmental cleanup o infrastructure project? Environmental cleanup. Okay. And para sa huling tanong, Opo, ang pinakamalaking tanong, bakit ho kailangang makabalik sa konseho ng lungsod ng Mabalacat si Engineer Rox Peña? Ayan ang actually kinakampanya natin ngayon. Ano? Malaki na po yung ating experience sa panunungkulan, especially bilang chairman ng Committee on Finance, Budget and Appropriation. Kailangan alam mo ang operasyon ng buong syudad. Alam mo lahat ng sistema sa pangungobyerno. So sayang po yung aking experience at gusto ko pong gamitin uli ito para may pagpatuloy natin ang pagsiservisyo natin sa ating syudad sa Mabalacat. Yung aking mahabang panunungkulan, yung mga lahat na natutunan ko, gusto ko pong i-apply uli at pag-ibayuhin pa. At dahil nga may experience na ako, I will hit the ground running, so to speak, pagka-elect po natin uli as our second term, sa aking second term as councilor. Ayan po. mensahe niyo po sa mga Mabalacaños? Well, mga kabalen ko king Mabalacat City, nindamyo ko po king kayong councilor, palagi ko pong sasabihan, no? Wata pong mamilita mo kayang kakatamong leaders, pilinan talaga ang ating ayambag, datang malawak na karanasan, kayang pamang gobyerno, bangkanita po, na? Sayangin panahon, bangkanita po, kaluklok, tambing na pong mga gobra, and of course, kaya kayo pong lingkod, Councilor Rox Peña, pipresentare pong pasibay ang kanyang sarili para po kaya kayo. Okay. At anong numero po kayo sa balota? Number 16, Switch 16. Okay. Yan. Baka may gusto kayong batiin, engineer. Ay, lahat ng mga nanonood naming mga taga Mabalacat, yun lang. At ng aking family, of course, nanonood data sila ngayon. Yung aking misis. Okay.
Ayan ho, maraming salamat. Dakal pong salamat, Engineer Rox Peña. Mga kabalen, atin pong napakinggan ang mga plano at nais pang isulong ni Re-electionist Councilor Rox Peña kung siya po muling maihalal dyan ho sa syudad ng Mabalacat. Sa lahat ho ng mga tumutok sa ating programa ngayong hapon, maraming salamat din ho. Koyang Joel Stephen Manalo ng Santo Domingo Minalin, salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa inyong himpilan at sana po'y nakatulong itong programa natin sa pagbibigay linaw at gabay sa inyong desisyon para po sa nalalapit na halalan. Kabalen, piliin po natin yung mga nararapat. Kilalanin ho natin ng husto yung mga kandidato at bumoto tayo ng wasto sa darating hong Mayo 12. Muli po ako po si Justin Dizon ng CLTV 36. At ako naman po si Alex Sembrano, napakabilis ng isang oras. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsuporta. Abangan ang ating susunod na episode bukas, April 11, 2025, Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM na sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025.